kahit tayo'y makasalanan, kahit ikaw na matagal na hindi nagsimba, kahit ikaw na palagi kang tumatalikod sa Kanya at hindi mo naman pinagsusumikapan ang sumunod sa Kanyang utos at magpakabuti bilang tao, kahit buong taon wala kang pakialam sa Diyos, ngayong araw na ito sa pagsisimba mo, dadalawin ka niya at papasok siya sa kalooban mo sa pamamagitan ng banal na komunyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupo po namin. Magandang gabi po sa inyong lahat. What's the big deal about Mary visiting her cousin Elizabeth? Di ba normal lang naman na dumadalaw tayo sa mga kamag-anak natin? Bakit ito napakahalaga na nagkaroon pa ito ng espesyal na lugar sa Ebanghelyo ni San Lucas? Para maintindihan natin, ang Ebanghelyo ni San Lucas ay isinulat para sa mga kababaihan at para sa mga hentil. Kaya makikita natin yung mga character sa Biblia, sa Ebanghelyo ni San Lucas, mula sa simula hanggang sa dulo, palaging may mga prominenteng gampanin yung mga kababaihan dito. Kasama na ang mahal na Birheng Maria at ang pinsan niyang si Elizabeth na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Ibig sabihin, Jesus gives value to women. Bago pa mauso yung pag-iisip na mahalaga ang kababaihan at dapat bigyan ng pantay na karapatan ang mga kababaihan, ito ay itinataguyod na ni San Lucas sa kanyang Ebanghelyo. Kaya mapapansin natin, ang mga kababaihan ay may mahalagang gampanin sa kanyang Ebanghelyo. Ngayon, hindi lang yung kababaihan in general, pero si Mary in particular, ang ganda ng pagkakasalarawan ni San Lucas tungkol sa kanya. Halimbawa, ngayon, Mary is portrayed as a woman of action. Madalas ang mga kababaihan, iniisip natin, dapat nasa loob lang ng bahay. Pero ang mga kababaihan, ipinapakita ni San Lucas, pwedeng lumabas ng bahay para makatulong din sa kanyang kapwa. Women are people who are also entrusted a mission to go out and to bring the good news, who is Jesus Christ Himself. Kaya ngayong araw na ito, yun yung nasaksihan natin, yung pagdadala ng mabuting balita sa ibang tao sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. Hindi man sinabi na nag-preach si Mama Mary, pero dala-dala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan, dinala niya si Kristo sa kanyang pinsang si Elizabeth at sa kanilang tahanan. Kaya mahalaga siya dahil pinapaalala sa atin ng tagpong ito na hindi lang si Maria ang dumadalaw, kundi si Jesus na dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang dumalaw kay Elizabeth at nagbigay ng kagalakan doon kay Elizabeth. Una, tingnan muna natin
yung pagbati ni Elizabeth kay Mama Mary. Ano yung pagbati niya? At dinadasal din natin ito every time that we pray the Hail Mary. Ano yung sinabi ni Elizabeth sa mahal na Birhen? Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus o ang sanggol na nasa iyong sinapupunan. Ipinapahiwatig sa atin ni San Lucas na noon pa man sa katauhan ni Elizabeth, ang mga Kristiyano ay may debosyon na sa mahal na Birheng Maria. We venerate Mary with utmost importance, kaya hindi imbento ng simbahan ang pagpaparangal sa mahal na Birhen. Dahil kahit sa Biblia mismo, nakatitik ang sinaunang panalangin ng mga Kristiyano na patungkol sa mahal na Birhen. Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Nung isang araw, napakinggan natin ang pagpaparangal sa mahal na Birhen galing mismo sa labi ng anghel na ang sabi, matuwa ka, hail, full of grace, napupuno ka ng grasya. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Hindi po yan imbento ng simbahan. Yang panalangin na iyan ay galing mismo sa banal na kasulatan. Sa labi ng Anghel Gabriel at sa labi ng pinsang si Elizabeth. Kaya po, ano ang panawagan sa atin? Ang bawat Kristiyano ay hindi dapat nawawalan ng debosyon sa mahal na Birheng Maria. At alam ninyo, kung kayo po ay nagsisimbang gabi sa madaling araw at na-late lang kayo ng gising kanina, kaya ngayon kayo sumimba, yung misa sa madaling araw ay patungkol talaga sa mahal na Birheng Maria. Tanong niyo sa akin, bakit? The 9 masses at dawn represents the 9 months of childbearing of the Blessed Virgin Mary. Ang siyam na madaling araw ay pahiwatig ng siyam na buwang pagdadalang tao ng mahal na Birhen kay Jesus. At kung tatanungin nyo, bakit madaling araw? Tanong nyo sa akin, bakit? Sapagkat hinihintay ang pagbubukang liwayway. Dahil ang pagbubukang liwayway ay ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yung debosyon ng simbang gabi, yan ay nakaugnay sa debosyon sa mahal na Birheng Maria. Kaya sana kayong lahat na naririto, may debosyon din sa ating mahal na ina. Amen ba yon? Dasalin niya natin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Nasa Biblia ba ang panalangin yan? Sabihin nyo yan sa mga bumabatikos sa ating debosyon sa mahal na Birhen. Palakpakan niya natin ang ating mahal na ina. At pangalawa, sabi ng mga pantas ng simbahan o ng mga doctors of the church, mga fathers of the church, itong pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay isang pagsasalarawan ng ginawang pagdalaw ng Diyos sa ating mga tao. God visited His people. Kasi hindi madali yung naging paglalakbay ni Maria papunta ng Judea. I should know because I was there. Na-experience ko po yung journey from Nazareth to Judea. Doon sa sinasabing lugar kung saan naroon ang bahay nila Elizabeth. Napakahirap po nung daan dahil hindi po diretso. Nung dagdaan kami may highway. Pero nung wala pang highway, makikita ninyo yung daan sa paligid. Napakahirap po. Madaming batuhan, maraming disyerto, may mga burol na kailangan mong akyatin para makapunta ka sa kabila. Para sa isang babaeng nagdadalang tao, kagaya ni Maria, it takes a woman of courage. Isang babae na matapang, isang babae na malakas ang pangangatawan para magawa ito. Kaya isang payo sa mga kababaihang naririto, maging tulad din ng mahal na Birhen.
maging physically fit. Okay? Kung ang mahal na ina, nagawa niyang lakbayin ng malayo para madalaw at mapaglingkuran ng kanyang pinsang si Elizabeth, naniniwala ako na lahat ng babaeng naririto, walang makakahadlang sa inyo para tumulong sa kapwa-tao. Amen? Ang pagmimisyon, hindi lang para sa kalalakihan. Naniniwala ako na maraming magagawa ang kababaihan. Palakpakan niya natin ang mga kababaihan. Gone are the days that we call women na babae ka lang. Mga kalalakihan, be sensitive. Kung minsan malakas lang ang pangangatawan natin, pero mas malakas ang loob ng mga babae. Tama o mali? And that is something that I admire with the Blessed Virgin Mary. Ginawa niyang tawirin, literal, ang mga bundok para lang puntahan ng kanyang pinsang si Elizabeth. Napakalakas ng loob. At yung pagdalaw na yun, hindi madali. Kagaya ng pagdalaw ng Diyos sa atin dito sa lupa. Hindi madali iyon. Sino mag-aakala na ang Diyos ay magkakatawang tao? Hindi madali iyon. Alam ng Diyos na kapag ang kanyang bugtong na anak ay sinugo niya dito, papatayin. Hindi madali iyon sigurado para sa amang mapagmahal. Pero lahat ng iyon ay ginawa niya. Sinuong ang lahat ng panganib kaugnay ng pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Kagaya ng narinig natin sa ikalawang pagbasa ngayon, ang mga ginawang sakripisyo ni Jesus para sa ating lahat. Hindi madali yan, pero ginawa niya yan para patunayan sa atin na tayo ay mahalaga sa Kanya. The visitation is an illustration of how God values us. Ang pagdalaw ay tanda ng pagpapahalaga. Bumaba ang Diyos dito sa lupa at naging tao sapagkat mahalaga tayo para sa Kanya. Kaya nga ano ang sabi ni Elizabeth? Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat ramdam ni Elizabeth na hindi siya karapat-dapat. At tayo yan din ang sinasabi natin. Every time that we receive Holy Communion, ano ang sinasabi natin bago natin siya tanggapin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Kagaya ni Elizabeth, we recognize our weakness, yet it won't stop God to show us our value in His eyes. Hindi nito mapipigilan ang Diyos na dalawin tayo sapagkat mahalaga tayo para sa Kanya. Kahit tayo'y makasalanan, kahit ikaw na matagal na hindi nagsimba, kahit ikaw na palagi kang tumatalikod sa Kanya at hindi mo naman pinagsusumikapan ang sumunod sa Kanyang utos at magpakabuti bilang tao, kahit buong taon wala kang pakialam sa Diyos, ngayong araw na ito sa pagsisimba mo, dadalawin ka niya at papasok siya sa kalooban mo sa pamamagitan ng banal na komunyon. Kaya ano ang mensahe sa atin? Na ang pagdalaw ay tanda ng pagpapahalaga. Dinalaw tayo ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao. At sa bawat misa, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo niya. Dinadalaw tayo, sumasa atin siya para ipakita ang ating halaga. Ang tanong, siya ba mahalaga sa atin? When was the last time that you visited the Blessed Sacrament? Kailan po kayo dumalaw dito sa simbahan nang walang misa, pero dumaan kayo sapagkat nandito si Jesus sa tabernakulo? Kailan yung huling dalaw nyo dito na hindi kayo magsisimba, pero kakausapin lang ninyo siya sa katahimikan? Yan ay pagdalaw na nagpapakita ng pagpapahalaga. Hindi mo sasabihing mahalaga sa iyo ang isang tao, pero wala ka namang oras para dalawin ito. Nakakasama ng loob yung mga anak na hindi man lang madalaw ang kanilang mga magulang na may sakit. Nakasisira ng loob yung mga mahal sa buhay na napapabayaang mag-isa sa bahay. Ngayong magpapasko, abalang-abala tayong mag-shopping, abalang-abala tayo sa mga family reunions, sa mga Christmas party.
Pero naalala man lang ba ninyo yung lolo at lola ninyo na walang pumapansin sa mga matatandang bahay? Naalala man lang ba ninyo yung kamag-anak nyong nasa ospital at hindi makalabas dahil walang pambayad? Naalala ba ninyo na mayroon din kayong mahal sa buhay na nasa bilangguan? Kailan ninyo kinamusta? Kailan nyo huling binigyan ng tulong? Sa panahong ito ng Kapaskuhan, naaalala ba natin at pinahahalagahan ba natin ang mga taong walang nakakaalala at walang nagpapahalaga? Sana sa gitna ng ating pagkaabala, matuto tayo sa halimbawa ni Maria. Puntahan natin, dalawin natin yung mga taong mas nangangailangan ng atensyon, ng pagmamahal at pagkalinga. Baliwala ang Pasko kung tayo-tayo lang ang masaya, pero yung mga taong kailangan ng pag-asa, pinababayaan natin sila. Minamahal ko mga kapatid, dinadalaw tayo ng Panginoon sapagkat mahalaga tayo para sa Kanya. Ikaw, bakit hindi ka na dumadalaw sa mga taong minsang naging mahalaga sa'yo? Sapat na ba yung magpadala ka ng pera? Bakit? Yung pera ba pwedeng yakapin? Yung mga nangungulilang mahal sa buhay? Yung pera mo ba kayang tapahalan yung pusong nangungulila? Bakit? Yung pamasko ba o yung perang pinapadala mo sa mga kapamilya, kaibigan, na matagal mo nang hindi dinadalaw, magbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan? Pera lang yan. Iba pa rin ang pagpapahalaga dahil naglaan ka ng oras para dalawin sila. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.